Isang mapagpalang araw at isang makalikasang araw po sa bawat isa sa atin, mga kahabi. So, ang topic po natin ngayon, ang pag-uusapan natin, mga paraan para makakuha ng CWR. Okay po, so yun po yung ating aalamin natin. At ganun din yung katanungan ng ating kahabi patungkol po sa ating content dito sa usaping ng buhay mag-ipon. Okay po, mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel at sa mga bagong viewers natin at sa mga napadaan nito. At kung nagustuhan itong content na to, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi. So yun nga ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Yung mga paraan para makakuha tayo ng CWR. Okay po. So pero bago natin tunghayan yung topic natin regarding sa mga paraan para pagkuha ng CWR, ay nais ko munang i-share sa inyo yung World Wildlife Day 2025 sa March po ito, sa darating na March 2025. So makiisa po tayo at suportahan ang programa ng DNR. Ito po ay isang programa ng DNR, yung National Capital Region Department and Environment Natural Resources, NCR, yung World Wildlife Day 2025. Okay po? So, alamin muna natin at bigyan natin ng trivia, ika nga. Did you know the Philippines is home to over 700 birds species with 251 of them found nowhere else in the world? Okay po. So, ang Pilipinas pala ay pinamamahaya ng 700 species na ibon. Ibon pa lang po ito ha. So, napakaganda talaga ng lokasyon ng Pilipinas kasi ang Philippines ay isang tropical country. So, napakaganda po. So, marami kasi nagmamigrate mula sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Ngunit yung iba ay naaabuso. Okay po, alam naman natin yung mga iba natin mga kahabi, mga kababayan natin, naaabuso yung paghuhuli ng mga ganitong uri ng mga species. Tsaka, dito po, tandaan natin kahabi, 251 na mga species ay hindi matatagpuan sa ibang bansa, kundi sa Pilipinas lamang. Kaya yun po ang trivia natin regarding po sa buhay mag-iibon. So, ito po ay makiisa tayo sa darating na March 3 ng DNR, yung programa ng DNR, yung World Wildlife Day 2025. Okay po? So, maraming po salamat. So, paano tayo makakasuporta? Ito po, let's protect this incredible creature and their habitat for generation to come. So, yun po yung ating maibabahagi sa programa ng DNR na tayo ay sumuporta, protektahan natin yung mga ganitong napakagandang mga endangered species at sa kanilang tirahan. Huwag natin sirain para sa dating ng ating mga henerasyon ay makita pa nila itong mga species na buhay. Hindi na lang sa Facebook, hindi na lang sa social media, at hindi na lang makikita sa libro. Okay po. So, yun po mga kabi, maraming po salamat sa programa ng DNR at sa inyo mga kabi sa pagsuporta ng ganitong mga gawain. Okay po. So, tuloy-tuloy po tayo. Mga paraan para makakuha ng CWR. So, ganun din po. Ay ito, i-share ko lang din yung mga katanungan at kasagutan ng ating mga kahabi. Okay po. So, si Kahabi Winsans, ito po yung kanyang katanungan. Meron po akong ibon, NCR. Gusto ko sana makunan ng permit, pero walang permit na bilhan ko. Okay po? Possible po kaya makuhanan ng permit na ito. So, ito yung mga kahabi, yung karamihan na tanong ng ating mga kahabi patungkol sa pagkuha ng permit. Ano nga ba ang mga paraan? Dahil sa simula pa lang, siguro hindi na tiyak na hindi nila alam sa simula na yung nabili pala nilang ibon ay kailangan iparehistro sa DNR. At kailangan pala pag na-avail tayo ay may kaukulang deed of acquisition. So marami tayong mga kahabi na ganito yung mga usapin at mga ganitong mga nagiging problema nila. Kaya hindi nila
napaparehistro yung mga ibon. Kaya hindi nila alam yung paraan para makakuha ng CWR. Okay po. So, maraming salamat sa iyong tanong at alam natin na marami tayong kahabi na ganito rin yung kanilang mga sentimento at ganito rin yung mga kanilang katanungan. Okay po, para sa sagot natin ay hindi lang sa aking experience, ang sasagot po nito ay mismo legit farm holder, W farm permit holder. Okay po, siya po ay papakilala ko sa inyo na siya ay nag-isa rin na nag-comment or sumagot doon sa tanong ng ating kahabi na si Win Sans. Okay po, ito po si Ma'am Milet Lupena Iscalona. Siya po ay taga Laguna at siya po ay wildlife farm permit holder. So siguro si Ma'am Milet po ay isa na po sa pinaka-pioneer na mga farm permit holder dito sa Pilipinas. Dahil nabalita ko almost more than 20 years na po na nag-aalaga si Ma'am Milet ng mga endangered species. So napaka supportive niya sa mga wildlife creatures, lalo-lalo na po sa buhay mag-ibon. Okay po, so yung sagot ni Ma'am Milet ay kailangan ang proof of legal acquisition. Sa pag-apply, best po ay buy na muna kayo from legal source at yun po ang i-apply nyo. Okay po? So yun ang tamang kasagutan. Si Ma'am Milet. Mula kay Ma'am Milet. Okay po, Win Sans. So buy muna kayo sa legit na legal source. So yun naman po talaga ang tama. Dahil hindi natin mapaparehistro ang ating mga endangered species na walang kaukulang dokumento. At hindi rin, paulit-ulit natin i-remind sa ating mga kahabi, na hindi rin pinapahintulutan ng DENR na tayo ay mag-possess ng mga illegal endangered species. Hindi nila pinahintulutan na patuloy tayong mag-aalaga ng mga pinagbabawal or hindi nila dapat iparehistro. Okay po, hindi nila inaalaw yun patuloy sa pag-aalaga na hindi nila pinaparehistro ang kanilang mga ibon. So yung po kahabi, ito ay isang paalala. So wag na nating hintayin na tayo ay makumpiskate pa ng DNR yung ating mga inaalagaang ibon. Sayang ang puhunan, sayang ang ating pag-aalaga, tapos mawawala lang ang lahat. So, wag na nating hintayin na dumami pa ang ating mga alaga at doon tayo magkakaroon ng problema. So, ngayon pa lang kahabi, kung narinig nyo ito, tapanood nyo itong video nito, makatulong sa inyo na kailangan, ang sabi nga ni Ma'am Milet, ay kailangan ng proof of legal acquisition sa pag-apply. The best po niyan, kumuha tayo, mag-avail tayo sa legal source na magbibigay sa inyo. Okay po, kahabi, hope meron tayong natutunan. At ganoon din po yung suportang sagot ng ating kahabi na si Jorex Alcantara. Okay po, you may chat Ma'am Milet Lupena Iscalona, owner ng Romeles Farm Aviaries, founder ng Birds Incorporated. Search nyo lang po para ma-assist kayo, sir, ni ma'am. Okay po, so salamat sa iyo, kahabi, at shoutout si Jorex Alcantara sa inyong suporta. Tunay na legit breeder po si Ma'am Milet Hindi po siya ordinaryong breeder. Siya po ay owner ng Romeles Farm Aviaries. At siya rin po ay isa sa founder ng Birds Incorporated, isang samahan na mag-iibon sa Laguna po. So, maraming pasalamat sa inyo, Ma'am Milet, at kayo po ay sumusuporta sa mga mag-iibon dito sa Laguna. Okay po? So, ganun din po sa katugunan at sagot ng ating kahabi na si Jorex Alcantara. Maraming pong salamat sa inyo. Okay po? So, ganun din po yung tugon din. Maraming po salamat sa mga kahabi sa pag-share ninyo ng mga kasagutan doon sa mga kahabi naman natin na nagtatanong regarding po sa mga paraan sa pagkuha ng mga CWR. Ganun din po ang sagot ni kahabi
Mark O. Santos, shoutout po sa inyo. Hindi po kung wala kang may papakita na deed of sale or deed of donation or deed of sale. Hanap ka ng legal source. Pag nagka-CWR ka na, pwede mo isama yung pag-update ka na. Okay po? So talagang hindi po natin mapaparehistro ang ating mga ibon na wala tayong deed of sale at deed of donation. So maraming po salamat Kahabi Mark O. Santos. So yun din po ang advice niya. Umanap tayo ng legal source na mapagkukunan ng mga deed of acquisition. Okay po? So ganun din po yung sagot ni suportang sagot ni Kahabi Melchor Advencula. Shoutout po sa inyo. Good day, sir. Malinaw na sa akin paano kumuha ng CWR. Salamat and God bless. Okay po, so Kahabi Melchor Advencula. So isa sa ating mga kahabi ang nakatuklas na ng mga paraan para makakuha ng CWR. So malinaw na raw po sa kanya kung paano kumuha ng CWR. So nalaman niya na po yung mga paraan na makakuha ng CWR. Okay po, unang-una, umanap tayo ng legal source. Okay po, doon tayo pumunta, doon tayo kumuha. Sino-sino ba yung mga legal source? Ito yung mga legit breeder natin na mag-i-issue na deed of acquisition. Okay po, ano yung mga deed of acquisition? Deed of acquisition, yung official receipt, deed of donation, at deed of sale. Okay po, doon sa tatlo na yon, kahit alin sa tatlo na yon, ay yun po ang isa sa requirements ng hinahanap ni DNR. Okay po, so maraming po salamat. Ganun din po si Kahabi Jose Villanueva. So, ang kanyang sagot din sa mga komento ng ating mga kahabi ng mga nakaraang previous video. Agree ako kay Gillar Carl. Sana mapansin ng DNR. God bless Kahabi. Okay po, so kasi nung nakaraang video ay nag-comment si Gillar Carl regarding sa amendment ng panukala niya na magkaroon sana ng amendments ang DNR upang lahat ng mga kahabi natin ay magkaroon ng tsansa na maparehistro ng kanilang mga endangered species. So yun din po ang isa sa paraan para makakuha tayo ng CWR na nawa mapansin itong ating panawagan sa DNR na magkaroon ng amnesty ba or amendments or administrative order na magkaroon ng pagkakataon or mapahintulutan tayo na maparehistro natin yung ating mga endangered species na wala tayong pinanghawakan na deed of acquisition. So yun po yung mga paraan para makakuha tayo ng CWR. Okay po? So DNR, hopefully mapansin nyo po yung aming panawagan na maparehistro namin. So willing naman po ang mga kahabi natin na maparehistro ang ating mga endangered species. Ngunit tulad nga ng nating nasabi, hindi natin napansin na yung nabili natin, yung mga na-acquire natin mga endangered species ay napapabilang pala sa listed as a endangered species. So hindi natin alam yung mga nabili natin sa pet market, pet shop o sa tiangge or kahit sa tao lang na yung nabili pala natin ay nakalista as endangered species. Ganun pa man, ito po yung mga paraan para makakuha tayo ng CWR. Hope meron tayong natutunan patungkol sa ganitong usapin. So maraming po salamat mga kahabi. At kung nagustuhan nyo itong topic natin, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Okay po, maraming po salamat sa mga kahabi natin na sumuporta at nag-share ng kanilang mga kasagutan sa mga katanungan ng ating mga kahabi. Maraming po salamat kahabi Wins Sans sa inyong katanungan. At ganun din po, shoutout sa inyo Mamilet Lupena Escalona sa inyong kasagutan po. Malinaw po. Maraming po salamat. At ganun din po, shoutout sa inyo Marco Santos, Melchor Advencula, Jose Villanueva at kay Kahabi Jorix Alcantara. Ganun din po, nais kong i-shoutout ng ating mga kahabi na mga subscribers, silent viewers. Shoutout po sa inyo. At sa mga bago nating subscriber,
Shoutout po sa inyo, Kahabi Alberto Ramos. Shoutout po. At kay Kahabi Keps22. Shoutout po sa inyo, Kahabi. At saka kay Guillermo Amarante. Shoutout po. Kay Romel J. Jimenez. Shoutout po, Kahabi. At kay Kahabi Alak. Okay po. At kay Kahabi Chong 5818. So shoutout po sa inyo mga Kahabi. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay po, so hanggang dito lang muna ang ating talakayan patungkol sa ating usapin sa buhay mag-ipon, mga paraan na pagkuha ng CWR. Hope meron tayong natutunan patungkol sa ganitong usapin para sa ating mga Kahabi na hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang mga ibon. Ay ito po yung mga paraan. Hope meron tayo, hanap po tayo ng mga legal source na mapagkukunan ng mga deed of acquisition. Okay po, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalong Kahabi kung ito po ay ating mapaparehistro para wala pong pangamba ang ating pag-aalaga. Legal na legal. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.